So what's up mga kastig? So magandang araw sa lahat. Ayan. So for today's video, andito tayo ngayon sa paa ng Blue Bridge. Ayan ang alright guys. So dito tayo sa paa ng tawag ng Blue Bridge yan. Yun ang Blue Bridge yan. So sa banda dulo doon may tulay din at saka sa dulo pa is yun ang tinatawag na Camo Dam. At ganun katindi yung proyekto dito sa Japan mga guys, mga kastig. Dahil sa tindi ng pagkagawa, so, ikutin natin yung ating camera para makita natin yung banda dun sa kabila. Yung sa kabila, ang tinatawag nating Minokamo area. Ayan. At kung mapansin natin, dito tayo sa Kani area. Kani, pagitan yung malaking river yan. Sa banda dulo is ito ang tinatawag na Minokamo. Ayan, dito tayo sa banda Kani. Ayan, Imawatari Kani. Ayan. Kaya yun guys, yung daming bahay-bahay dun, yun ang ginawa na resort ng mga Japanese. Ayan. So ganda yan, maganda tingnan mo guys. At dito tayo sa paanang bridge at makita natin yung proyekto ng Japan. Talagang matibay ang tindi ng paggagawa, katulad ng flood control. Yun. Kaya dito pag talagang umulan ng malakas, yung tubig baha is umabot hanggang dito, pero hindi siya makaakyat. Kaya may control dun sa dam, ang control yun, ang control pag medyo malakas ng tubig at yun sa dam ang control. Kaya hindi talaga siya umabot dito, hanggang dito lang, dito banda yan. So kung mapansin mo, ito flood control ginawa hanggang dun sa dulo dun, at saka yun sa kabila talagang ang lalim ng ginawa. So ganyan katindi ang gawang Japanese. So yun guys, makita natin kung gaano katindi yung ginawa sa mga Japanese. Ayan. Kaya siyempre malaki ang binabayaran natin, katulad ng mga taxes, and then sa pagtira natin dito sa Japan. So almost 25 years na ako nakatira dito kasama ang aking mga pamilya. Kaya andito na kami tumira, pero umuwi pa din kami sa ating sariling bayan, sa ating lupang sinilangan, ang Pilipinas. So kung tutuusin, maganda sana yung bansa natin sa Pilipinas. Kaya madaming pagkakitaan, no? Doon ang kayamanan. Ayan. Kaya dahil nasisira sa tinatawag nating kapangyarihan, doon sa kapangyarihan, doon lumaganap yung tinatawag natin corruption. Ayan. Kaya during the corruption, siyempre hindi magawa yung mga proyekto sa gobyerno, dahil yung pera ng taong bayan is linagay dun sa maleta, at yun pinagkahati-hatian ng mga buhaya. Ayan. Pero dito sa Japan guys, iba ang pamumuno dito guys, ibang klase ang namuno dito. Kaya almost 25 years kung dito, ilang prime minister na yung namumuno. Kaya ang iba umabot sa term, ang iba hindi talaga umabot sa term. Pag hindi nila kaya yung pamumuno, kaya sila niya mismo yung umalis sa kanilang pwesto, kasi hindi nila kaya. Hindi kagaya dun sa Pilipinas, sa ating sariling bayan.
hanggat hindi pa matapos ng term, gusto pang mag-extend sa kanilang termino para sila ang mamuno talaga dun sa Pilipinas. Kat dun lumaganap yung nakawan, yung korupsyon. Kaya yun ang bansa nating Pilipinas is kawawa. Kawawa ang taong bayan. Yung binabayaran natin, katulad ng binabayaran namin mga OFW, is talagang malaki, no? So malaki ang tulong namin sa ekonomiya sa bansang Pilipinas, pero doon lang napunta sa walang kwentang mga abusadong namumuno at sa gobyerno. Kaya hindi naman lahat, pero madami yung talagang may sariling interes. Kaya yun, nagkagulo yung bansa natin sa Pilipinas dahil sa kapangyarihan. So kahit panawagan sa mga Pilipino yung tamang namumuno sana sa bansang Pilipinas. Kaya sana sa 2028 ipanalo natin si Inday Sara bilang presidente ng Pilipinas. Kaya hanggang dito lamang guys. Sana mapanood ninyo at subscribe dito sa Boses ng Bayan! channel. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sino ang handang lumaban? Ganun.